Nagsisimula na nga pong mag-init ang kupunan ng Golden State Warriors ngayong regular season sa pagkakaroon nila ng 2-game win streak at pagkapanalo ng 8 beses sa last 11 games. Pero masusubukan ng lakas ng lineup na ito sa kanilang magiging game kontra sa Atlanta Hawks na isa rin sa contender sa East na mas pinalakas ang roster matapos makuha si CJ McCollum at Corey Kispert. At bago pa magsimula, inanunsyo na nga ng Warriors lahat ng kanilang players available. Habang sa Hawks, nakalista bilang out si Zaccharie Risacher at questionable naman si Kristaps Porzingis. Hindi na rin naman kasama sa injury report ng Hawks si CJ McCollum at Kispert kaya inaasahan na maglalaro na ito. And since hawak ng Golden State ang home court advantage, sila pa rin ang Leslie Amado pero kailangan pa rin naman nilang mag-ingat sa Hawks dahil ilang mga contender na nga ang na-upset nito at hindi dito magseseryoso ang Warriors, posible silang mapabilang dito. Samantala, kumpirmado na itutuloy na ng Golden State ang pag-trade kay Jonathan Kuminga na hindi nila pinapaglaro sa nakalipas na laban. Pero ayon sa isang insider, isang team lang naman ang may interes sa pagkuha sa kanilang batang player. Ito walang iba kundi ang Sacramento Kings na up until now gusto pa rin makuha si Kuminga sa isang trade. Willing ang Kings i-offer sa Golden State sina Keyon Ellis at si Malik Monk. Yan nga ang pinakamadaling trade na pwedeng gawin ng Golden State as soon as sumapit ang January 15. Pero kung tatanggihan ng Warriors ang offer, kakailangan nilang maghanap ng isa pang bagong team na tutulong sa kanilang makapagsagawa ng 3-team trade para lamang matuloy ang pagkuha nila kay Kuminga. Kaya expect na nga ninyong magiging busy ang Golden State sa pakikipagnegosasyon sa ibang teams basta't makagawa lamang sila ng trade ngayong season, lalo pat kapag hindi natuloy ang trade na Kuminga, sasayangin nila ang karir nito. Samantala, matapos ngang matalo ang Los Angeles Lakers kahapon, magkakaroon ng team ng 2 araw na bakasyon at next game kontra sa Sacramento Kings. Though, magagamit nila ito para makapagpahinga, makarecover ang mga player ng injury na meron si kanila. Bukod dyan, oras na rin naman para kay Coach JJ Redick na makabuo muli ng bagong game plan at adjustment. Ayon sa ilang mga analyst, isa sa mga pwede at bagong estratehiya na posibleng gawin ng team ang pagpapabalik nila kay LeBron James bilang first option sa opensa. Since masyadong nag-i-struggle si Luka sa kanyang shooting, mas maganda kung hahayaan muna nila si LeBron na maging pansamantalang main point guard at playmaker. Simula nang makuha ni LeBron ang kanyang rhythm ay tuloy-tuloy na nga ang pagganda ng opensa nito, kaya sigurado na kapag nakakuha siya ng mas madaming attempts, mabubuhat niya ng mas maayos ang Lakers para manalo. Alam naman nga ninyo na kasalukuyan ngang naglalaro si LeBron sa Lakers ng off the ball dahil kay Luka, ngunit kapag siya ang ginawang playmaker, hindi malabo na mas gumanda ang kanilang nilalaro.